So, ayun, nagbabalik po ang The Big V sa Radyo Pilipinas. Yan, so kasama pa rin po natin si Chris Udo at saka si Sangkay Janjan. Hello. So, ito yung nabitin na tanong kanina na topic pala natin. So, nagsalita itong si VP Sara na ang gusto niya raw po na request kay Ombudsman Remulla ay imbestigahan daw si Saldico regarding nga dito sa mga laptop. So, ang tanong kasi dito, kailan ba nangyari yung laptop na anomalya ng laptop? Panahon niya. Panahon ni Digong yun, di ba? Masyado namang... Panahon ni PRRD. So, ang mayayari dyan, si PRRD. Hindi niya ba naisip na kapag dinawit niya si Saldico nung panahon ng tatay niya, so ibig sabihin talaga, nung panahon pa pala ng tatay niya, mayroon na silang ugnayan talaga si Saldico at yung tatay niya. Ganun lalabas dito. Tandaan natin, mayroon lumabas na picture 2019, na mayroong binuksan na kumpanya, mayroong binuksang opisina yung SunWest, andun si Digong. Ano niya, parang... Guest. special guest niya. Ito yung depensa ngayon ni Martin. Kasi nabasa ko yung depensa ni Martin, na si Saldico talaga, hindi daw talaga sa kanya yan. Kay Duterte daw talaga yan. So, nagpapatunay dito yung sinabi ni Sara. So, ngayon tatanungin nyo kasi, bakit siya yung na-appoint ngayon na appropriation? Ang nangyari pala, base ito sa sa sinabi ni Martin kay ICI, ang nangyari pala dyan, botohan. Kaya siya yung nakuha. So, syempre, may nakuha ata siyang 73 votes from the yung party list ng mga congressman. So, kaya siya pala naupo. Dapat daw talaga si Stella Kimbo yung ahawak niyan. So, ngayon sa sinabi nga nito ni Sara, parang nagpapatibay dito yung depensa ni Martin na si Saldico kay Duterte yan. Di ba? Kasi ano ba, hindi ba nag-isip si Sara na ganun yung posibleng senaryo na lalong madadawit dito yung tatay niya, lalong mapapagtibay lalo na pumunta yung investigasyon sa kanila. Kasi ba ayaw nga ni Bongo niyan ayaw nga nila Amy Marcos niyan na bakit daw lumiliko yung investigasyon. Ang problema kasi kay Sara, hindi siya nag-iingat sa mga sinasabi niya. Saltanan na lang ng salita. Basta makita lang niya na, pwede ko itong gamitin para maipatong natin sa mga issues na to na kinalalagyan ngayon ng administrasyon. Ang problema dyan, kapag bumalik sa kanila, kagaya niyan, ni Saldico, yung ugnayan ng tatay niya at saka ni Saldico. Wala nga tayong alam din kung tutuusin Diba? So, maninilikado. Ilang beses sa sumablay si Sara sa mga, mga biglaan niyang salita na sa dulo, bumabalik sa kanya. Ito yung magandang balita. Kasi ngayon daw, sa panahon ni BBM, magkakaroon ng golden age of transparency. At nakikita ko to ngayon kasi biruin nyo, una yung aksyon ngayon ng Remulla. Bubuksan na yung salin ng lahat ng mga politician sa publiko. Biruin mo, yung katulad natin, pwede na tayo mag-request. Yes. Tapos magdala lang daw tayo ng 2 ID doon. Halimbawa, gusto natin makita yung salin ni unahin na natin kay Sara, kayamanan ni kay presidente muna. Kayamanan ni Robin Padilla o kahit na sino. Ito gusto kong makita. Ito yung ID. Ganun lang gagawin mo. Nung panahon ni PRRD, 'di ba? Tinago yung Ayun nga, nagtataka nga ako Ano ba talaga yung rason? Yun yung naging sukli ni dating Ombudsman Martires sa pag-appoint sa kanya. Itago. Inotektahan niya yung pamilya Duterte doon sa pagsasarado ng salin. So walang benefits yung taong bayan doon. Sabi ko nga sa iyo, pati dapat si Ombudsman Remulla imbestigahan din si Kaya nga dapat nga reviewin si Martires di ba yun yung sinabi, sino ba yung nagsalita nun? Si Kiko Pangilinan ba yun? Na unahin daw. Si Martires, Unahin daw siya. Natingnan yung salin. Kaya nga, ito ano naging achievement ni Martires nung umupo siya? Pinalaya yung kay Napolis. Wala Di ba? Dapat niya maimbestigahan yun, yung Martires na yun. Kaya nga, tanod bayan ka nga, di ba? Parang hindi ka naman naging tanod bayan. Sasarado mo ang salin sa taong bayan, hindi pwedeng ma-check yung salin ng mga politiko. Hindi nagpoprotekta ka. Correct. Gano'n naman talaga yung doon. Diba? Walang benefits yung taong bayan talaga doon. Di ba? Walang benefits. Hindi ko nga maintindihan Kung bakit niya ginawa yun. Bakit ginawa? Bakit tinago? Tapos ngayon, itong galit na galit sila kay Remulla, ito pang taong to ang magbubuka sa salin ng lahat ng mga politiko. Ano ba itong mga DDS na to? Protektan niyo ba yung salin ng mga Duterte? Ito pa maraming tanong, Siyempre,
Pag tinanong kay Martires, may nag-utos ba sa'yo ng ganyan ang gawin mo nung na-appoint ka dyan? Wala po. Eh di mas lalo ba't ginawa mo yan? Ibig sabihin, kasalanan mo lahat to. Ba't naisip mo yan na isarado ang salin sa taong bayan? Kung di ka ba naman tologes, di ba? Wala Grabe, nag-utos no? ba't naisip mo yan? Actually, meron silang palusot dyan eh. Pero napakababaw na palusot eh. Na, kasi nga daw, yung salin daw ni, yung namatay na kay Pinoy na Chief Justice, Corona. Ayan, si Corona. O, Kaya ayun daw kasi ginamit na para tanggalin si Corona, salin. Pero mababaw naman na dahilan yun. Dahil lang doon, ayun ang... Tinanggal si Chief Justice Corona. Hindi, nagamit sa impeachment. Legit naman ba yung salin? O, totoo yung salin. Ano problema doon kung legit pa? Kaya nga. Anak ng toko. Diba? Oo nga, kaya Kung nga. legit naman. Tsaka unang-una, pagka naglabas sa salin, galing sa inyo. Anong problema kung nagamit yun? Saka, legit naman. ang tanong dyan, kasi si BBM, willing na ilantad yung salin niya. Si Sara ba, narinig ba natin? O di kayo... Pilosopo nga yung mga sagot DDS? niya eh. Pilosopo eh. Kung gusto, di ba yung sagot ni Sara kay Ombudsman Boying? Hindi, itabi niya, hawakan niya, magdabag niyang tingnan. Ganun yung Kasi parang ganito ganun. yan eh. Magbibigay ang, alimbawa, ikaw si Congressman Takero Miyamoto, maglalabas ang salin ng ombudsman. Ito, yaman mo, ganito. Explain mo yan eh. Paano mo na-achieve yan sa buong buhay mo? Ano meron ka? Ganun yung nangyari kay dating Chief Justice Corona. Patutunay, ganun lang na patutunay. Hindi man mo lang eh. naman yan eh. Hindi tumugma eh. Kaso pag di tumugma, malalaman pa rin yan. Oh. Kung saan ang pinanggagalingan. Kaya nga sabi nga, natawa nga ako kay kay Amy Marcos. Di ba? Sabi niya, yung kay Martin nga, na maglalabas din daw ng salin si Martin. Maglalabas ba ng totoong ilalabas niya ba lahat? In the first place, kailangan mo talagang ilabas lahat. Kasi pag di mo ilabas, mayayari ka. Mahuhuli ka pa rin. Oo. Kasi parang for example, yung kay Erap dati, 'di ba yung mga Erap mansion, hindi niya sinama sa salin. Ang problema, may bahay. Sino may-ari niyan? May property eh. Lalo siyang nadiin. Lalo kang madidiin yan. Ba't mo sinama yan? Oh, di ba? Kaya ngayon sa maraming mga DDS, isa pa lang yung pumapalag eh. Si Robin Si pala. Robin Padilla lang eh. Yung mag-open ng kanilang salin. Lahat tahimik. Si Cheese, no? Dapat Kasi ilabas lahat, niya si lahat Cheese. talaga sila tatamaan dyan. Si Cheese, grabe si kay Cheese, no? Yung mga alas. Di ba? Ayaw ko kung... Isa pa lang yan ha. Isa pa lang yan. Yung about sa salin bubuksan na lahat sa publiko na pwede na makapag-access yung publiko. Pero yung pangalawa, mayroon pa. Yung Bicam. Sa Bicam, di ba? Yung open Bicam. Nilalive. Si Senador Robin Padilla naman kasi, kaya ganun kalakas loob, yung salin niya, yung yaman niya, ganito. Artista kasi dati. Alam correct. niyang marami na siyang napundar na, kumbaga kay Pacquiao din, di ba? Talagang... Pag si Pacquiao naglabas ng salin, pakialam natin dyan. Talagang mayaman. Talagang ano na yun Talagang ano na yun, mayaman na eh. Pero kung dati ka lang mahirap, nasa middle class ka lang, pumasok ka sa politika, bigla ka nagkaroon ng hindi maipaliwanag na kayamanan, doon may problema. Yan si si Congressman Elisan Fernando, tumataba-tabang. Hindi katulad kay Senador Robin, talagang yung ano niya sa showbiz, dire-diretso eh. Mula nung bata-bata tayo, talagang marami nang naipon yan. Marami nang yaman yan eh. Kaya nga speaking of Bicam nga ngayon live stream na yung Bicam. Yeah, first time yun, boss. Actually diyan talaga sumasabit yung insertion yung sa Bicam At saka natawa ako dito kay kay Peter Cayetano Sabi ni Alan Peter, kita mo kung paano siya man dito ba? Sabi ni Alan Peter Cayetano, kapag kaming oposisyon, yung gumawa insertion. Pag kayo amendments. Parang doon pa lang nililito niya ng tao Magkaiba kasi yun Magkaiba yung amendment sa insertion. Di ba kasi yung insertion, nangyayari yan sa Bicam. Yung amendments, pinagdebatihan ng yan, mula first hanggang third reading yan. Alam ng lahat yan. Lantad. Lantad yan. So ito kung ito yung first time na ma-open yung Bicam, marami talagang dito, marami tayong matitipid dito. Magbe-behave lahat. Oo. Hindi na yung tipong, sa akin to. Mas maganda pa nga, mababasan pa Kasi yung nga alam nila nakatelecast na Mapapanood ng buong Pilipinas buong mundo pa nga yung iba dyan, pigil. Hindi sila makakapag dyan. First time yung nangyari. Kaya nga sabi pa ng iba, golden age ang transparency itong panahon natin ngayon. Kasi kung noon, maraming tinatago. Ngayon, maraming binubuksan. Magkano yung budget ngayon? Public. 6.3, 6.4, ganyan. Trillion. Trillion. So, kung tutusin, pwede nang bawasan yan
Di ba pwedeng bawasan ng hundreds of billions para konti yung utangin natin eh. Kasi kung ganyan na hindi makakaroon ng insertion, tapos binantay na sa DPWH, pwede nang bawasan yung budget na yan. Tsaka ito pa ang isang mungka. Ito sana makarating ito sa Administrasyong Marcos. Ang importante kasi, ito kasi ang mga DD shit, meron pa rin masasabi kay PBBM to. Meron pa rin. Sa radyo tayo. Ay, DDS. DDS tuloy. Ito sorry. Akala mo vlog ka. Chris. Wala ka sa vlog mo. Ito mga DDS na to. Meron pa rin masasabi kay PBBM to. 100%. Kahit anong gawin. Kahit Correct. ang importante, itong si Pangulong Bongbong Marcos, may ginagawang, umuusad tayo eh. Isipin mo, sa mismong administrasyon niya, kahit maapektuhan, nagpa-imbestiga ng malawakang anomaly sa flood control. Di katulad ni Digong, nag-expose lang sa press conference, walang ginawa. Yung BICAM meeting para sa 2026 budget, ila-live stream. Ito ang pinakamaganda. Sana maarating sa administrasyon to. Lahat ng magkakaroon ng project sa bawat distrito sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Halimbawa, ito, isang kanto ito, may gagawing proyekto dyan, flood control. I-advertise. Malaking poster. Ayun talaga. Pangalan ng kontraktor, distrito, sinong engineer, anong petsa magsisimula, buwan taon, anong taon matatapos. Oo. At magkano ang budget. Para makita ng taong bayan, no? Kita Yun. talaga. Yung kita talaga. Hindi yung wala, lihim-lihim eh. Sikre-sikreto eh. Dapat i-advertise. Malaking malaki yung hindi lahat makikita. Ako rin nagtataka din ako sa mga dati daw naniniwala dyan, pero ako naniniwala na ako ngayon eh. Yung kalsadang maayos sisirain, tapos simentuhan ulit. Kasi ang palusot ng DPWH dyan, engineer kami, alam namin yung ginagawa namin. Hindi mo naman kailangan magiging engineer para makita yung yung kalsadang... Parang doon sa Samar, na natanong ng congressman doon, Sir, bakit? Tinanong si Bunuan, Sir, bakit yung kalsada namin doon? Kasi pangit talaga ng kalsada doon from Leyte to Samar, from Tacloban. Sabi ng congressman namin doon, Sir, bakit ganon? Yung mga magagandang kalsada namin doon, sinisira. Tapos, yung mga pangit na kalsada, hindi nyo inaayos. Yung reason lang doon ni Bunuan, alam namin yung namin, professional, bilang engineer engineer. Kailangan namin talagang, alam mo yun, ang dali lang sabihin yun na kung ano yung rason eh. Nililituhin pa ng ganong klase mga reasoning na porket professional sila, alam nila yung ginagawa nila. Ito talagang DPWH ang gigigil ako dito eh. Kasi matagal na itong nakikita, hindi lang naman sa Samar eh. Lahat aming kalsada na lahat ng tao na Pilipinas nakita yan. Yung crime na yan. Pambihira. Kahit dito sa Metro Manila, di ba? Bago naman yung kalsada. Ayun, binubutas na naman. Pambihira. Pero ito pa, maliban sa BICAM na naka-live na, yung isa sa gusto ko dyan, itong blockchain talaga na napag-usapan natin nakaraan, na gusto ng marami actually ng mga matitinong opisyal na i-implement ito sa lahat sa buong national na budget. Yung tipong lalabas pa lang mula po sa national, yung national budget, may i-insert na doon sa blockchain. Nang sa ganun, lahat kita agad kung saan mapupunta. Yung mayor, di na makakapangulimbat dyan. Kasi pag mangulimbat siya, may record doon, hindi mo na pwedeng mabura yun. So isa yan sa magandang mangyayari kung halimbawa na lang sa panahon ni BBM, ma-blockchain na ang buong kaperahan ng Pilipinas. Baka kumonti politiko niyan. Pag ganyan naka-transparent yung Ito mga pangyari, may tatanong ako. Meron bang paraan? Kumbaga power ng mamamayang Pilipino para si Pangulong Bongbong ma-extend? Pwede. Charter change. Charter change. Kasi bakit nakikita ko kasi parang kung maduduktungan pa yung ni Pangulong Bongbong, yung term niya, gaganda tayo. Alam nyo kasi, ito yan mapuputol na naman. Merong yan meron ginawa dati yung House dati, na pinigilan ng Senate. Senate naman talaga lang. Pero ang problema kasi noon, mukhang sabit talaga kasi, mukhang nautusan. Mukhang nautusan talaga. Pero ngayon, ang maganda kasi dito, kung gusto talaga nating ituloy yung pamumuno ni PBBM, magkaroon ng isang grupo talaga na grupong hindi generic yung natural na grupo na hindi binuo ng politiko, no? Tapos pwede magsimula sa mga vlogger, sa mga supporter. I-extend, no? Magkalap tayo ng pirma.
Kasi sa signatories magsisimula yan eh. Kaya ilang signatories kailangan? 1 million? 1 million ba? Di ko, basta ilang milyon. Kaya tanong natin kay Orion yan, mga ilang milyon. Ako pabor ako na extend si BBM. Ako, opinion ko to walang kinalaman ang kahit na sino. Kahit yung Radyo Pilipinas, walang kinalaman dito. Opinion ko to na kailangan ma-extend si BBM. Kasi nga, kung ang ipapalit natin kay BBM, magiging tulay lang din para mabalik ang lumang sistema ng korupsyon. Sayang, no? Sayang yung nasimulan. Guys, eto na yun nasimulan na ni BBM. Babalik pa ba tayo sa ginagawa na naman nila noon na pangungurap? Kasi what if bala na si BBM? Tapos pumalit yung isa, yung may topak. No, yung pro-China. Yari na naman tayo dyan. Pero wala na yun. Absuelto yung mga diskaya, absuelto yung mga district engineers, absuelto lahat ng mga buhaya. Maganda yun kasi buhay. Maganda kasi yun kasi House Speaker natin yun si Pulong Duterte. Tapos PCO natin nun si Mocha. Magandang setup ito. Tapos yung babalik si Harry Roque sa pagiging spokesperson. Magandang kinabukasan ng Pilipinas nito. Pero seryoso, kailangan talaga kung ako lang tatanungin. Kailangan pwede rin talaga 3 years. Kaya yan 3 years eh. Kaya yan eh. Kailangan lang talaga may magbubuo talaga ng grupo na magsisignatories. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.